So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest sad story sa balat ng social media. The biggest flexer gone wrong sa balat ng social media. The biggest dating mayaman, ngayon naghihirap na nga ba? The biggest clown, awit, the clown gamer. Palakpakan ang putang inang yan. San Pablo'y hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Sa mga hindi nakasubaybay, meron na tayong dalawang naging content kay Awit Gamer. Etong Awit Gamer, the biggest bilyonaryo, at Awit Gamer, the biggest pretender. Ngayon, tatalakayin natin ang kaganapan sa buhay ni Awit Gamer na from rags to riches to rags again. Oh my God, this is very sad. Sabi ko nga lagi sa sarili ko, mga kahombre ko, mas maganda na yung dati kang mahirap tas kahit papano umangat ka kaysa yung dati kang mayaman tas bigla kang bumagsak. My God, yun yung pinaka mahirap matanggap sa buong buhay ng bawat isa sa atin, for sure. Nagsimula si Awit Gamer bilang isang dancer kung saan ay nagagawa nito sumali sa iba't ibang mga videos ni Wamos Cruz, which is kuya niya yan. Sumikat si Wamos sa panahon na to dahil sa mga comedic dance videos niya sa TikTok. Kasabayan rin dito ang pag-usbong sa gaming content tulad ng Mobile Legends, kung saan ay naisipan ni Awit Gamer na magsimula bilang isang gamer. Doon niya nakuha ang pangalan niyang Awit Gamer. Ayan, di ba? Tama. Hindi rin nagtagal, mga kahombre ko. Nag-shift si Awit ng content kung saan ay naisipan itong gumawa ng pranks. Chupapi mo nyenyo! Hoy! Bago ka! Chupapi! Chupapi mo nyenyo! Chupapi! Chupapi! Chupapi mo nyenyo! Kung naalala natin mga kahombre ko nung mga panahon na to, which is 4 years ago, sila Tukomi po ang super famous na mga panahon na to. So nakita niya na parang may view sa mundo na yon. So ginawa niya, tinry niya, as you can see here. Pero hindi siya naging okay. Hindi po kinagat ng mga tao ito. Dito'y sinubukan naman ni Awit Gamer na lumipat sa panibagong entertainment skit kung saay gumagawa ito ng content ukol sa puppeteer. Lord? Sige, mag-pray ka, papakinggan ka. Lord? Pray ka na, magpapakinggan ka ni Lord. Lord, anong sasabihin mo kay Lord? Lord? Anong sasabihin mo kay Lord? Lord? Anong sasabihin mo kay Lord? Sagot ka ng sagot, ikaw si Lord. Okay. Lord? Sana ko, dungangit ako yung viewers ni Awit Gamer. Huwag niyo ko siyang kagayaan at sana ko lahat ng nanonood ay nagiging masaya araw-araw. Yun lang, in Jesus' name, great amen. Kinagat ito ng mga tao ngunit hindi niya ito pinagpatuloy. Nakatatlong content lang siya. Ang weird, bakit hindi ito itinuloy ni Awit? Look, gaganda ng views niya mga kahombre ko. Ano nangyari Awit? Ba't di mo to tinuloy? Ito yung patok sa'yo oh. My God, sayang. Sa mga panahon na to, dumating rin ang BOTY kung saan dito nagsimula ang pag-promote ni Awit Gamer ng iba't ibang mga sugal. Di rin nagtagal, pumasok ng iba't ibang mga opportunities kay Awit. Ulitin ko dahil sa nakabili ako ng bahay, naglaro lang ako ng nakabili ako ng bahay. So kaya kayo rin, kung ano pa iniintay nyo, laruin nyo na magpanibagong register kayo. Ako na nagsasabi sa inyo. Dito siya nagsimulang yumaman, mga kahombre ko. Dito, mapapansin natin, unti-unti nang mababago o nababago ang buhay ni Awit. Dito na natin matutunghayan at makikita kung tama ba or mali na pinagbigyan siya ng tadhana. Or ito ba makakasama sa kanyang sarili. Sa pagyaman ni Awit, di rin ito maiwasan na i-flex lahat ang buong kayamanan niya kuno sa social media. Which is normal lang dahil nga nagsimula siya sa napakababa. It happens. Tulad ng kanyang mga kinita dito.
pagkaroon mismo ng iba't ibang mga sports car, at pagkatayo mismo daw niya ng sariling mansyon. Dumating ang panahon na nakapasok si Awit sa sari-saring mga kontrobersiya ukol sa mga naging ari-arian nito at pag-promote ng online casino. Sa isang giveaway ni Awit, nagawa nitong i-post sa social media ang resibo ng nanalo, ngunit nalimutan nitong takpan ang manager. Sa isang livestream ni Awit habang nagpo-promote ng online casino, nagawa nitong ibunyag ang naging totoong kaganapan sa dilaw nitong Lamborghini. Yung dilaw na Lambo, hindi ko pinili yun, guys. Pina-scripted sa akin yun. Kaya huwag kayong maniniwala. Yan, bubulgar ko. Sige, tanginin nyo ha. Gusto nyo pala magmukha akong mayaman sa social media para gamitin nyo ako para lumakas site nyo eh. Ginusto ko magkalambo. Ginusto ko magkalambo. Yun talaga yung totoo. Ginusto ko magkalambo kasi may mga pangako sa akin. Isa rin dito ang pagkalabas na si Awit daw ay gumagamit ng isang demo account sa tuwing naglalaro ito. Pinagmumukha niyang legit yung kanyang mga live. Yan yung motibo niya. Isa pa dito mga kahombre ko, ang Lamborghini na itim, kung saan nagawa siyang ilaglag ng mismong may-ari na pinagbilhan niya nito. Nahirap na siyang bayaran ang Lambo na itim na yon mga kahombre ko. Lumalabas din sa ngayon ang iba't ibang mga sitwasyon ng ating kaibigan na si Awit, kung saan ang mga bahay na pinapatayo nito ay unti-unti na niyang pinagbebebenta. At dahil dyan mga kahombre ko, lumalabas ang mga haka-haka. Naghihirap na nga ba talaga si Awit Gamer? So ito mga kahombre ko, sumweldo na ulit ang ating si Meme God. Maraming salamat sa inyong lahat. Ano masasabi mo? Second month mo na na ganyan, na on fire tayo. Second month na to na grabe, paldo-paldo talaga. Dahil sa inyo to, maraming salamat sa pagtatangkilik nyo. One love, good fucking vibes. Vlog ni Awit at sinabing bagong bahay niya yan. Ngunit ngayon, binebenta niya na, mga kahombre ko. Grabe, di ba? Bakit ganon? Why is this happening? Unti-unti na rin lumalabas na yung mga naging sports car ni Awit, Mustang, Corvette, na binili niya kay Doggy, ay konti-konti na rin hindi nakikita sa kanya mga vlogs. Sanay siyang bumili ng mga luxury goods, luxury na mga kotse, luxury na mga gamit, kung ano-ano. Pagtapos, ibebenta. Nagkaroon din ng isang patahian si Awit noon, kung saay nalugi na rin ang negosyo at allegedly binebenta niya o nabenta niya na daw ito. Sigurado mga kahombre ko, kung ibinenta niya man to, sigurado sa paluging presyo. Even yung Corvette ni Doggy, binili niya ng napagkamahal na ibenta niya sa mababang halaga lang. Kasi yan po ang isa sa mga mali ni Awit. Nag-i-invest siya sa mga maling gamit or bagay. In fact, kapag talagang nangailangan siya, walang-wala talaga siyang mahuhugot. At yan yung masaklap na part kay Awit Gamer. Nakakaawa mga kahombre. Kasama rin dito ang pagkaban ng mga Facebook page ni Awit. Isa dito ang kanyang main page na merong almost 4M followers. Dito mga kahombre ko, makikita natin at matutunghayan natin. Simula nung nawala ang kanyang page, Facebook page, bigla na lang pong bumagsak totally si Awit. To the point na nagsimula na siyang magbebenta, to the point na parang na-stress din ng ating kaibigan, ano? Bumagsak siya talaga. Halatang halata even sa way of living niya, sa way of talking niya. Bumaba siya talaga, mga kahombre ko. Nakakaawa kasi kahit hindi niya man aminin, hindi niya man sabihin, nakikita po nating lahat yun. Lalo na sa mga post niya. No views, no platform, no money. Ayan yung problema sa mga influencers, mga kahombre ko. Kasi hindi nila pinapahalagahan ang kanilang kinikita. It's either mali ang investment, mali ang business na tinahak. Kasi ang mga influencer, mga kahombre ko, kalimitan sa kanila galing sa mababa. So in short, mabilis silang mapaniwala sa mga bagay-bagay. Yan yung problema. Kaya para siguro sa mga aspiring influencer, no, ngayon na aangat pagdating ng panahon, pag naabot nyo yung rurok, mag-aral muna kayo. Kung hindi pa kayo nakapag-aral. Kasi yan yung isa sa mga makakatulong sa inyo. Huwag kayong maniniwala sa mga bulong-bulong ng mga demonyong ibang mga influencers na nakapalibot sa inyo. Wag. You believe in yourself instead. Huwag kayong gagaya-gaya ka lang. It's not gonna work. Kailangan something original will come out of you. Or else, walang mangyayari. Nagkaroon din nito ng isang pustahan laban sa isang batang billiard player
na si JB Sukal kung sa ay umabot sa halagang 7 million pesos ang itinalo nito. Sa isang Facebook page ni Awit ay nagawa nitong sabihin habang nagpo-promote na namimigay siya ng iPhone 13. Ngunit sa FB profile naman ito ay nagawa niyang ibenta rin ito after. Grabe mga kahombre ko. Grabe Awit, anong ginawa mo sa sarili mo, man? This is just crazy. Sa totoo lang mga kahombre ko, si Awit, malaki din na itulong nito sa akin. Sa BOTY, sa hype na binigay niya. Kaso, wala eh. What can we do? Hindi na tayo pwedeng bumalik sa nakaraan. Naglabas ng pahayag ang CICC with Digital Pinoys na ipinagbabawal na nila ang promotion of online gambling sa SOCMED. Isa sa naapektuhan dito ay si Awit Gamer. Dahil ito ang kanyang main source of income. Nagawa naman mag-comply ni Awit Gamer dito at hininto niya na ang pagpopromote ng sugal. So in short mga kahombre ko, hindi siya kasama dun sa mga matitigas ang mga pagmumuka. No? Luckily, at least yung part na yun, good choice, Awit. Sa ngayon, umaasa na lamang si Awit sa iba't ibang mga endorsements at pagbebenta nito muli ng kanyang mga kagamitan. Sa mga latest post niya sa kanyang Facebook, makikita natin nag-o-online selling siya via live, kung sa ay binebenta na nito ang kanyang mga naging clothing at sapatos. Halong ko to. My God, man. Wala pang pera pa eh. Isa rin dito sa kanyang mga pinopost ay ang kanyang mga sasakyan na hindi pa malinaw kung siya ba ang nagmamay-ari o tagapamagitan lamang siya. Ako sa tingin ko, ito mga kahombre ko, itong binebenta niya, galing to sa M-Cars, no? Isa na rin kasi siya sa promoter ng M-Cars. Nag-post rin ito kung saan naghahanap siya ng isang bahay na for rent sa Cainta, Rizal. Huwag niyong kakalimutan na nandun nakatayo ang kanyang mansyon. So in short mga kahombre ko, siya po ang naghahanap mismo para sa pamilya niya. Siguro mapapatalsik na siya doon sa bahay na tinitirahan niya ngayon. Kaya kailangan niyang humanap ng another rental house. Grabe, mga kahombre ko. Ano ba nangyari sa'yo, Awit, man? Actually, nalulungkot ako for him. This video is not to down Awit. Ngunit ito sana magandang lessons para sa mga influencers na magiging tanga-tanga sa kanilang mga desisyon. Even yung ibang mga taong nanunood dito. Sana makita nyo na ang pera, ang pagiging nasa taas, hindi panghabang buhay. Mga kahombre ko, life is hard, man. Life is tough. And sometimes, yung mga ganito pong sitwasyon hindi naiiwasan. Lalo na tanga-tanga ang mga desisyon mo sa buhay. Grabe mga kahombre ko. Kung alam nyo lang kung ilang milyon na nakapasok sa bulsa ng tao na ito, magulat kayo mga kahombre ko. This guy used to have a lot of money, man. Crazy. This is crazy. Sa ngayon din, nakatanggap ng sari-saring mga reklamo si Makagago ukol sa mga pinaggagawa ni Awit. Ayon din sa kanila, sa tuwing nagpo-post si Awit at nagko-comment sila, ay dinidelete ni Awit ang mga comment ito o ang mismong post niya. Sa totoo lang, hirap na akong singilin ka. Pagod na ako. Balik-balik para kulitin ka. Huwag mo naman akong pahirapan ng ganto, please. Hindi kita pinahirapan, pahiramin ka. Pero ganitong ibabalik mo sa akin, parang awa mo na, Awit. Bayaran mo na ako ngayon na. 10K na lang ang balance mo. Hirap ka pa. Grabe to mga kahombre ko. Hello po. Isa po kami sa mga nauto ni Awit Gamer. Ayaw pong bayaran ng BF ko. And ang daming sinuplong ng mga kasama niya sa bahay sa amin na umalis na sa kanila. May utang po siya sa BF ko na 250,000. Businessman po kasi ang BF ko. Nagbebenta po tapos umorder po siya ng madami, 50 pairs. Tapos di na nagbayad, kalahati pa lang po. Oh my God, man. Man, nakakalungkot mga kahombre ko. Meron ding isang conversation na si Awit ay nagawang humiram ng cellphone. Kuha nga ako ng phone sa'yo. Anong phone, pre? Okay lang ba? Utang, pre? Cash mo na. Padala mo ngayon kahit 512 lang, pre. June 20 ko bigay, pre. Ipinost din siya nito, mga kahombre ko. So, dun din natin to nakuha. Nagawa rin mag-comment ng isang sikat na personalidad na si Foreign Germs. 50K ko! Balik mo na. Awit, 50K na utang mo. Bayaran mo na. Si Awit nga ba, mga kahombre ko, naghihirap na? Ano sa tingin nyo? Ito na ba yung isa sa mga signs na ang isang tao na galing sa taas, biglang bumababa na? Nakakalungkot ba
ang sitwasyon na to. Nakakalungkot mga kahombre ko. Kasi to tell you the truth, napakarami pong milyon ang pumasok o dumaan sa kamay ni Awit. Paano nangyari na ngayon naghahanap pa rin siya ng bubong na titirahan niya, na paglalagyan niya sa kanyang mga anak? Nakakalungkot yan mga kahombre ko. Kasi sabi nga nila, one shot lang ang binibigay sa'yo ng Diyos. After nun, wala na. Marami kang magiging chances, pero yung shot mo na para mabago yung life mo, it only comes one time. Actually, nangyari na kay Awit, and yet itinapon niya rin mga kahombre ko. Nakakalungkot. Kung totoo man ang lahat ng ito, then I am sad. It saddens me kasi hindi rin naman nalalayo, no? Yung buhay, yung naging buhay ni Awit sa akin. Yun nga lang, ang diferensya sa akin is mas matalino akong humawak ng pera. Nakakalungkot na kapwa influencer ko na naghirap, kita naman natin, it's been a tough journey for him. Pero still, nandun pa rin po siya sa baba. Ngayon, nasa taas na siya, bumagsak siya dahil sa wrong choices in life. Awit gamer, man. Maybe it's late or maybe it's not. Pero sa ngayon, you are doing the right thing. Huwag kang bibitaw. You